merong IC sa likod, PWM, at merong IC na kasama yung switcher tsaka yung PWM. Okay? Ito yung typical na half-bridge power supply. Dalawa yung MOSFET. Kaya lang, minodify ko na to for educational purpose nga. Kung napapansin nyo, yung dalawang butas, yan, yun yung pinanggalingan ng dalawang MOSFET. Ngayon, ito yung power factor, ito yung PFC natin, yung power factor corrector, yung ating inductor. Yung ating inductor, meron niyang PWM IC din. Ayan, no? Itong IC na to. Okay, so iwanan natin yan. Balik tayo dito sa ating dual MOSFET. Yung pinag-usapan natin kanina, kung napapansin nyo, isa lang yung MOSFET. Single switcher. Di ba? Isa lang yung MOSFET niya. Ngayon, yung pag-uusapan natin, dalawa yung MOSFET. N-channel pa rin. Dalawang N-channel. Okay? Kung napapansin yung drawing ko, dalawa yung N-channel ko na MOSFET, drain, gate, source, drain, gate, source. Again, meron na naman tayong PWM IC na magpuproduce ulit ng pulse. Okay. Kaya lang, ang kaibahan nito, pakipatay yung ibang bagay. okay, sige. Okay na. So, yung pag-uusapan natin is dalawang MOSFET, dalawang N-channel, ayan, no? Drain, gate, source, drain, gate, source. Again, meron na naman tayong pulse width modulation na IC. Okay? Dito sa board, ito yung PWM natin, itong IC na to. Dalawa yung MOSFET. Ngayon, meron tayong chopper, yung inductor. Ito yung pinaka-inductor, yung chopper. Ito yun. Yung chopper, ito yun. At meron tayong tinatawag na series resonance na capacitor. Ito, itong mylar na to. Itong kulay pula. Nakikita niyo po. Ito yun. Yes, sir. Okay? So, yan yung mga palatandaan na dual na half-bridge topology yung ginagawa natin. Dalawa yung MOSFET, meron tayong inductor, chopper, at meron tayong series resonance na capacitor. Normally, mga mylar capacitor. Ito yan. Ito yung capacitor, ito yung posisyon ng ito yung dalawang MOSFET. Okay? So, again, tinanggal ko na yung rectifier, dumiretso na ako sa back filter natin, yung 400 volts, 100 microfarad. Ito yung voltage source natin. 400 volts, 100 microfarad. Tinanggal ko na yung EMI, tsaka yung rectifier para mapagkasya ko. Okay? Kung titignan natin, kanina, yung pinag-uusapan natin yung square wave, at kung titignan natin sa oscilloscope, doon sa single switcher, ganyan ang itsura. Kung pag-uusapan naman natin yung double switcher, kung titignan natin sa oscilloscope, okay, double switcher, kung titignan natin sa oscilloscope, yung square wave niya is yan po yung kaibahan pag tinignan natin sa oscilloscope. Yung single switcher, ganun lang siya, di ba? Itong dual MOSFET, pag tinignan natin sa oscilloscope, ito po yung itsura ng ating PWM. Okay? Oo, mama mo na dyan ah. Ha? Okay. So, paano tumatakbo ang current dito sa ating chopper? Okay. Again. Wait, na-arte pa. Tingnan ako na-arte. Hindi mali. Medyo maingay lang ha. In-explain ko na. Paki-off lang po yung microphone. Paki-off lang. Dali, maingay. Yung trainer lang nagsasalita. Ako na bukas yung mic niyo. Okay. Sir Gani, pa-on mic mo. Enough pa na mic nila. Paki-on yung sa'yo. Enough po yung mic nilang lahat. Yung sa'yo, okay i-on mo. Yan, ako na.
Okay, okay. Okay na. Ah, Kailangan bang ulitin? Hindi na. ah, rewind ng konti. Okay. Yung pinag-uusapan natin dito, yung dual switcher, which is yung 9 wires na sinasabi, paborito ni Sir Fred. Okay? Kung titingnan natin yung ating 9 wires, dalawa yung MOSFET. Ayan. Dalawa yung switcher. Ito yun. 1, 2. Tapos, meron tayong inductor. Yung ating chopper transformer. Ito yun. At meron tayong series resonance na capacitor. Kung napapansin nyo, inductor. Then, naka-series yung capacitor. Ito yon. Okay? Para madali nyo makita, yung isang test point ng ating chopper nakakonect sa source, drain, yung source drain na magka-connect. Yan ang yung source ng PET1 and then yung drain ng PET2. Tingnan nyo, connected sila. Tumakbo sa chopper. Yung kabilang side ng ating chopper transformer, merong naka-series na capacitor na mylar. Ito yun. Okay? Yan yung mga palatandaan para madali nyo matrace yung ating 9 wires. Again, meron na naman tayong pulse width modulation na IC. Yung nagpuproduce ng ating frequency. Ito yun, nasa likod. Okay? So kung napapansin nyo, sabihin natin gate 1, gate 2. Nakakonect yan sa ating PWM IC. Yung aking illustration, tinanggal ko na yung EMI filter at saka yung rectifier. Dumiretso na ako mismo sa ating back filter na 400 volts, 100 microfarad. So, paano ba nagpo-flow yung current dito? Okay. Tanggalin ko muna yung PWM IC para mas maliwanag. Okay, tinanggal ko muna yung PWM IC. Okay, mas simplified. Ito yung ating voltage source mula sa filter capacitor yan. In-explain ko kanina, kapag nagkaroon ng saturation itong ating drain and source, okay, naka-close to, di ba? Habang naka-close to, naka-close to on. Naka-on to, naka-off tong isa. Pag sinabing naka-off, naka-open siya, okay? So, tanggalin ko muna, Okay. Tinanggal ko isang MOSFET. Sinara ko yung FET1. Nakasara. Magkakaroon tayo ng continuous flow ng current. Mula sa ating capacitor, dadaan sa MOSFET, dadaan sa inductor, dadaan sa capacitor, papunta sa negative. Nagkakaroon tayo ng complete loop. Okay? Nakuha niyo po. Yung current natin, tuloy-tuloy na nakakaikot. Kasi nakasara yung ating MOSFET number 1. Nakasara siya. Imagine niyo yung MOSFET number 1 natin, nakasara. So magkakaroon tayo ng continuous flow of current. Okay? Ito yung kung paano nag-ooperate yung dual switcher So kapag sinira ko yung FET number 1, meron tayong continuous loop ng current. Ngayon, balik ko yung MOSFET. Balik ko yung MOSFET. Okay. Balik na rin naman natin ngayon yung sitwasyon. Ito yung naka-off. Pag sinabing naka-off, ibig sabihin, naka-open to, di ba? Ito ngayon yung nakasara.
yung naka-on. Nagpapalitan kasi sila ng sara bukas. Yung PET 1 tsaka PET 2. Okay? So, naka-off to. Nag-open yung circuit natin. Ngayon, ito yung naka-on. Nakasara ngayon yung circuit natin. Okay? Okay. Ngayon, yun yung voltage source natin, di ba? Yung 400 volts. So, paano magkakaroon ng continuous loop kung naka-open tong ating PET number 1? Hindi possible, di ba? Kasi kung dito manggagaling yung current natin, putol na. Kasi nga, naka-off to, naka-open yung PET number 1. Yung nakasara, yung PET number 2. Okay. Yun ngayon ang trabaho ng ating series resonance capacitor. Okay? Yung ating inductor at saka yung series capacitor, again, merong naka-charge na uling current dyan. Okay? Wala nang pakialam yung 400 volts natin. Manggagaling ngayon yung current dito sa ating series capacitor. Okay? Mamaya, yan i-separate yung mga technique dyan. So, kung galing yung current natin, ngayon dito naman, magsisimula yung current natin. Again, meron po tayong complete loop. Nakuha niyo po? Doon. Sumagot lang yung isa, kahit isa lang. Opo. Okay. Yes, So, sir. ganun nagpapalitan yung dalawang MOSFET. Yung PET number 1, kumukuha siya ng source doon, ng volt, ng current source doon. Yung PET number 2, dito na siya kumukuha ng current source niya. Kasi pag nag-open ito, natural, yung current na galing sa ating back filter, wala nang way. Wala nang path yung current. So, ito ngayon yung responsible. Yung ating series resonance na capacitor at the same time yung inductor. Kaya nagkakaroon tayo ng continuous induction, yung primary, tsaka yung secondary ng chopper natin. Nakuha niyo po. Ganyan pong mag-operate yung dalawang MOSFET na nakikita yung power supply. Yan po yung flow niya. Okay na po? Opo. Okay na. Yan lang po yung papel ko. I-explain ko yan kung paano. Pagdating sa troubleshooting, mga test point, Sir Fred po yung nag-aano dyan. Kakapalot Okay ko na. lang sa kanya. Naubos yung load niya. Nakita ko na yung mukha niya. Nandiyan na ba? Ayun pala, may 7 gig na pala siya. Okay na, sir. Sir Fred. Okay na. Naunawaan niyo po kung paano nag-ooperate yung dual MOSFET. Yun. Malaking responsible po yung series resonance capacitor. Yes, sir. Okay, sige, ako naman. Ano? Okay na. Parang nagpi-feedback ah. Hello. Naririnig niyo ba ako? Lang, hanapin kita, Sir Fred, para ma-record natin. Sige. Copy, sir. Ako, Sir Mid. Oh. Sige, sir, tanong ka muna. Yun bang ano natin pag yung ano ba to yung sa USB ba? Yung programmer. Ano yun, sir? Ano tanong mo? Kapag sa isang USB ba yun, sir? Kapag nailagay lahat yung bin file doon pag sinaksak sa TV. Kusa na bang kahanap ng ano yung TV? Bali sa ano po yan, sir? Third session. Sige sir, pasensya na. Nai-excite tayo. Okay. Sa third session, tuturo ko yan. Yung tatlong Sir. programming. Ayan na yata si Sir Fred, sir. Yan na. Nakabalik na. Ayun na pala. Ano yun, sinetili ko sa bagal. Okay. Ayan. Sige. Ba't ganito tong internet na to?
Kanina maayos naman. Sige, Sir Fred. Tuloy mo na lang. Okay, ano? So, na ako? Okay, kita na, Sir Fred. Uwian na. Alas 4 na. Okay, bali ako yung magiging instructor nyo sa troubleshooting. So, bali, meron akong diagram dito. Then, ipakita ko sa inyo kung paano natin troubleshoot yung SMPS. So, bali dito sa SMPS, pag nagto-troubleshoot ako, ang una kong tinitignan yung 300 volts. So, ito yung 300 volts natin, ano? Bali, sa kabila niyan, drain. Sa main filter cap. So, ayan, no? So, dyan ko itututok. Sa filter volts, kapag wala, okay, mabalik. Pero kung sakasakaling meron naman, at wala kayong secondary, ibig sabihin, hindi nagtatrabaho yung PWM nyo. Ito, to. Yung PWM. So, ang unang-unang ginagawa ko dyan, tinitignan ko yung run DC. So, yung run DC, makikita nyo yan dito sa startup. Startup pala, makikita nyo yan dito sa 300 volts. So, mula rito sa 300 volts, meron niyang dalawang resistor. Nakikita nyo ba? So, yung startup na yan, mahalaga yan, ano? Yung iba niyan, minsan may separate na diode, then dalawang resistor ulit, papunta sa... Wala, Sir Wang. Nawala si Sir Wang. Nag-stop na naman yung data niya. Wala si Sir. Put malo. Na-disconnect na naman. Kaya yun. Bali, patuloy natin yung kay Sir Gani. Sir Gani, ituloy mo na naman sa'yo. Kasi nawala na naman si Sir Wang. Sige, pangdulo na lang, Sir Wang. Mic mo, Sir. Mic. Sir Gani, mic mo. Okay. Nakikita niyo yung board? Yes, sir. Okay. So, ito yung 9 wires na to, available kay Sir Mid to. Okay? So, kung napapansin nyo, tinanggal ko yung dalawang MOSFET. Napansin nyo, di ba? Yung dalawang butas. Nakatanggal na. Kasi ang objective ko nga dito, gagamitin ko yung 9-wire modules. So, sa paglalagay ng 9 wires, tatanggalin natin yung ating dalawang MOSFET. Okay? Then, ite-trace nyo yung ating chopper transformer na kung saan yung isang pin ng ating chopper transformer ay nakakonect sa drain at saka source ng MOSFET 1 at saka MOSFET 2. Yung drain and source na yon, magkonektado yon, tatakbo yon sa isang pin ng ating chopper transformer. Okay. Balik na siya. Okay? Sa primary side tayo yung pinag-uusapan natin. Nakikita nyo Okay? Nahuhulog. Ano? Tapos then yung isang side ng ating chopper transformer, pumunta yon sa ating series resonance na capacitor. Hanggang natuloy si Sir Fred. Yung Mylar. Ay, si ano. Okay? And then, kung napapansin nyo, napakaraming optocoupler ng ating power supply. 4. So, hindi natin alam ngayon kung saan responsible itong 4 na photocoupler na to. Hindi natin alam kung saan ito, kung para saan to,
Kasi kailangan nating, importante ito, kailangan nating ma-pinpoint yung ginamit na photocoupler dun sa chopper transformer ng ating dual switcher na power supply. Ang technique na to credits ito kay Sir Fred tsaka kay Sir Mead. So ang ginagawa, isa sa secondary output ng chopper transformer ng ating dual switcher na power supply, pwede kang mag-input ng supply voltage. Nakuha niyo po, tumbukin nyo yung secondary ng chopper transformer ng ating dual switcher, mag-supply kayo ng 12 volts, particular 12 volts, and then, dahil apat itong photocoupler natin, ititrace natin kung anong particular na photocoupler ang responsible dun sa ating chopper transformer. Uulitin ko, i-trace nyo yung secondary side ng ating chopper, supplyan nyo yung capacitor. Okay? Maaaring dalawa yung filter noon, dalawa yung secondary output, maaaring 12 volts o maaaring 24 volts. Subukan nyo muna sa 12 volts, and then, sukatin nyo yung pin 1 and 2, lahat ng photocoupler. Kung saan kayo makakakuha ng voltage na nandun yung presence ng 12 volts na in-inject nyo sa secondary ng chopper na yun yung particular na photocoupler na tatanggalin nyo. Nakuha nyo po? Yes, Hello? sir. Okay. Yes, sir. So, supplyan nyo yung isa sa mga secondary voltage. Kung wala doon sa isang secondary voltage, subukan nyo sa ibang secondary voltage. Hanggat wala kayong na-obtain na voltage sa pin 1 and 2, alinman dito sa mga apat na photocoupler na to, huwag nyo titigilan. Kung saan kayo makakakuha ng voltage, alinman dito sa apat na to, apat kasi ito tinanggal ko na lang. Kung saan kayo naka-obtain ng voltage, upon injecting voltage, yun ang tatanggalin yung photocoupler. Okay, nakuha nyo po. Sir, tanong lang sir. Minsan kasi sir, na-compare sir, di ba, balitaran yung sir, P1 at saka to sir. Chappy, hindi ko maintindihan. Maintindihan. Minsan kasi sir, sa supply sir, sa abot na sir, balitaran yun kasi sir. Basta ang ipipit lang sir, 1 at saka to. Medyo choppy, hindi ko talaga maintindihan ang tanong. Sa chat na lang, sir. Baka may... Sige, Kaya mamaya na lang. sige Okay, hindi ko maintindihan eh. Okay, ulitin. Sa chat Malinaw na lang, ba? Ako sir, pwede Ulitin ko ba? Ulitin ko Dahil apat yung coupler natin, nakikita nyo apat, di ba? Hindi natin alam kung ano yung responsible na coupler dito sa chopper transformer ng ating dual switcher. Mag-inject kayo alinman dun sa mga secondary voltage ng chopper transformer. Hanggat hindi kayo nakaka-obtain ng, halimbawa, nag-inject kayo ng 12 volts, hanggat wala kayo nasusukat na 12 volts dito sa ating pin 1 and 2, alinman dito sa apat na coupler na to, huwag niyong tigilan. Kung saan kayo makaka-obtain ng 12 volts, alinman sa apat na to, ibig sabihin, yun ang tamang photocoupler na tatanggalin nyo. Okay? So, ngayon, paano naman itong, gaya ng paniwala ko kanina, lahat ng PWM, lahat yan merong BCC. Ibig sabihin, merong input voltage. Itong ginawa ko, okay? Itong ginawa ko, merong power on to eh. Okay? So, kailangan yung i-trigger yung power on niya, okay? Para magkaroon ng 14 volts na presence na kailangan ng na supply ng ating PWM. Nakuha niyo po. Okay, tanggalin ko Okay. So, itong ginawa ko na to, meron yung power on mode. Kapag hindi mo dinrigger yung power on noon, yung power on, walang lilitaw na presence ng 14 volts na supply na kailangan ng ating PWM. So, kailangan natin siyang i-power on. Okay? So, pinower on ko, naka-obtain ako ng 14 volts
na-require na supply para sa PWM ng ating 9-wire modules. So, nasolve ko na lahat yung problema. Na-trace ko na yung photocopier na tatanggalin ko. At the same time, nakakuha na ako ng source kung saan ko itatap yung aking yung supply ng PWM ng ating 9-wire modules. Okay. Yung kasi ang una mong hahanapin pag nagmo-modify ka ng 9 wires, itetrace mo yung optocoupler, itetrace mo yung pin 1 and 2 ng ating chopper transformer. Okay. Ngayon, balik tayo sa ating 9 wires. Since na-trace ko na yung photocoupler, yung kulay green, ito yung kulay green. Tatanggalin niyo yung coupler ha, ayan nakatanggal oh. Yung pin 1 ng photocoupler, yung kulay green, doon niyo i-connect yung kulay green. Okay? And then itong kulay violet ba to? Yun ang kukonect nyo sa pin 2. Nakuha niyo po. Doon sa tinanggal ko na photocoupler. Ngayon, dito tayo sa chopper transformer. Itong kulay light blue. Para madali nyo makuha to, hanapin nyo yung drain, yung source ng MOSFET number 1 at saka yung drain ng MOSFET number 2. Magka-connect yun. Tatakbo yun sa isang pin ng chopper transformer. Doon nyo ngayon i-connect yung kulay light blue. Itong kulay blue. Kaya kung napapansin nyo, yun yung primary side, kinonect ko dun sa drain source. Yung pin na to galing dun sa drain source na magka-connect sa MOSFET 1 tsaka MOSFET 2. And then, yung kulay gray, sa kabilang pin ng ating transformer, papunta dun sa series resonance na capacitor. Okay? Yung kulay red, pupunta ngayon sa back filter, sa ating main filter capacitor, sa positive side. Yung kulay brown, sa ground ng ating back filter, kasama yung black ground. Okay? Yung white, yung kulay white na wire, yung na-obtain kong 14 volts kanina na nasukat ko dito sa previous sa PWM, doon ko kinonect yung supply ng PWM na kulay white. Nakuha niyo po? Okay, ganun lang po yung pag-connect ng 9 wires. Meron na pong diagram to eh. Nakuha niyo po? Hello? Okay na. Okay na. Bagal Mas talaga. malakas pa kasi yung mas malakas pa yung mic kabila nung nag-iingay kaysa dun sa nag-i-explain eh. Bagal nung Okay, mute na lang pero po. pagtyagaan natin. Sir Fred na, okay na ata Sir Fred. Medyo mabagal yung net ko. Ma-mute na lang yung mga mic ng iba. Sige, i-off mo na. Para tuloy-tuloy tayo. I-off ko na lang ha, tapos i-on mo yung sa'yo Sir Fred ha. Sige. Naka-on na yung sa akin. Hindi, i-off lahat kasi. Walang setting dito na mute ko lahat. Okay, paki-on sa'yo Sir Fred. Ayun lang, yun na naman. Hello Sir Fred, paki-on. Ayun na naman. Hello. Oh, okay na. Yan, okay na. Na-delay lang, na-delay. Bagal Sige, Sir kasi. Fred. Oo nga. So, balik tayo sa troubleshooting, yun naman kasi talagang trabaho ko. So, sa troubleshooting, isa-isayin na lang natin yung mga problema, then
alamin natin kung bakit ganun. So dito sa forward topology, ang madalas natin nagiging problema dyan, yung nasisibak yung ating regulator, tinatawag nila, o minsan yung switcher, yung ating MOSFET. So madalas nasisira or mabilis uminit. So kapag mabilis uminit, dito kayo pupunta sa RDC. So ito yung RDC. Bali, ang tatlo na yan, nakakabit sa 300 volts at sa drain. Sa pagitan siya ng 300 volt at drain. So once na yung inyong MOSFET sinisibak or mabilis uminit, ito po i-check nyo. So kahit na nag-mode kayo ng forwards, hindi kasama yung RDC na sa ating forwards. So pinakamadalas na sira dyan yung mylar. Kapag itong mylar na to, nagbago ang value niyan, malakas uminit to si MOSFET. So yun yung isang tip ko sa inyo, no? Ngayon kapag ang problema nyo naman, meron kayong 300 volts, pero wala kayong output, mostly yan, titignan nyo muna kung shutdown. So kapag inon nyo na nag-present ang voltage at bumagsak, ibig sabihin, shutdown ang problema nyo. So mamaya, babalikan natin yun, Kasi ang problema nun iba, wala rito sa ating PWM. So kapag ang problema nyo hindi shutdown, ang i-check nyo agad is yung ating PWM. Ibig sabihin hindi siya nag-switch. Kasi wala siyang loop. So sabi nga ni Sir Gani, kapag itong ating switcher nag-on and off, magkakaroon siya ng induction. So ibig sabihin kapag wala kang secondary, walang induction, walang vibration. So ang i-check natin diyan, itong startup. So itong startup mataas ang value niyan. So 180 ang pinakamababa niyan, yung iba naman niyan nanggagaling dito sa sa separate na diode. So may diode diyan, then resistor, then papunta dito sa PWM. So itong example ko, magkasama yung nakita ko kasi pwede ko yung mag-mode. Ito yung run DC natin, then karugtong siya nung ating startup. So kapag nag-mode kayo nang wala kayong BCC, pwede nyo pagdugtungin yan para dun sa 12 volts. So ang ginagawa ko dyan, kapag medyo critical, naglalagay ako ng 7 to 8 12 dito para regulated 12 volts bago ko idugtong dito sa ating run DC. So ang isa pang madalas na problema dyan, itong capacitor dito sa BCC. So run DC, yan yung nagbibigay ng supply. Itong ating startup, yan yung temporary kick. So ibig sabihin kapag unang saksak pa lang, meron ng present na 12 volts yan. Kapag nag-on yan, magkakaroon tong ating run DC, siya ang magtutuloy ng 12 volts. So kapag wala kang temporary kick, hindi mag-on yan. Kapag may problema naman yung inyong capacitor sa BCC, hindi rin mag-on yan kasi ang ating mga PWM marami yung protection. So konting spike lang yan, di mag-on yan. Or medyo may problema. So kapag nag-test kayo, para malaman nyo kung buo pa yung inyong PWM, ang madalas na ginagawa ko dyan is pagsaksak pa lang, tinitignan ko rito sa ating kabila ng ating run DC, kasi minsan di nakakabit sa kabila ng ating startup, minsan di nakakabit yan dito sa ating run DC. Kapag ang inyong supply ay bumagsak, so ibig sabihin ang inyong PWM may problema na. Subukan nyo muna palitan itong capacitor na filter sa ating run DC, pero kapag ganun pa rin or wala talaga siyang short at bumagsak ang inyong voltage dito sa ating startup, so yun yung indication na may problema ang inyong PWM. So hindi nyo na kailangan pa ng maraming test para malaman yan. Then ang susunod natin, yung shut-off naman. So dito sa shut-off, kapag meron tayong mabigat na current dito sa ating secondary, sa kahit na saan dyan, magpi-feedback yung signal niyan, lalaki. So ang magkakaroon ng problema diyan is yung ating current sense. So tataas ang signal,
i-convert niya sa DC yung AC signal. So, AC yun, di ba? I-convert niya, then magiging DC. Ngayon yung threshold niya magbabago. Yun ang dahilan para mag-shutdown yung ating PWM. So, isa pang dahilan kung bakit ginawa nila yon, kapag nga tumaas yung ating voltage dito sa secondary, syempre magkakaroon ng kabigatan yung ating current. So, ganun din. Magsha-shutdown pa rin siya. So minsan naman wala siyang high current dito sa ating secondary. Ang problema naman natin is yung current sense. So sa current sense, mostly yan 0.22, 0.2, may 0.1 pa. So kapag yan ay nag 0.9 or 0.7, magsha-shutdown po yung inyong PWM. Kasi nga yung ating threshold magbabago. So, ang pag-test po niyan, dapat digital ang gamit nyo. Then, isa-short nyo muna yung inyong probe. Halimbawa, pag short nyo is 0.2 or 0.3, tsaka nyo siya i-test. So, kapag na-test nyo siya, halimbawa 0.7, iba-minus nyo po yung una nyo na-test sa probe. So, yun po yung paraan dyan para ma-test nyo inyong current sense. So, mahalaga po yan, Kasi may na-encounter ako, binangungot dyan. So, akala nila fusible yan. Then, nung pag-test ko, pinalitan ko, okay na yung unit. Ito ka muna na. Then, balik naman. Medyo sige. medyo blurred yung picture eh. Pwede bang paki-focus lang ng konti pa? Sa tingin ko, sa net eh. Sa net pa, sir? Sa net. Sige, sir. Okay na, siguro. May further discuss naman ako dyan sa susunod na uulitin ko yan sa inyo sa GC. So, medyo... Pasa na lang sa GC. Sa GC na lang ako isisend niya. Sige. Para mas laro. Okay, bali, lipat tayo rito sa balik tayo sa PSU. So, dito kung mapapansin nyo, meron tayong photocoupler. So, yung ibang mga technique, minsan dito nang gagaling. So, ang style natin dyan, para ma-check natin yung PSU, dito sa ating photocoupler. So, ito yung error ramp natin eh. So, kaya siya error ramp, hindi ko alam kung bakit, pero inisip ko lang na baka dahil mali. Mali yung amplifier niya, Kasi once na tumaas ang inyong supply dito sa sampling, ang nangyayari, bumabagsak yung voltahe rito sa ating pin 1 and 2. Pag bumaba ang voltahe niya sa pin 1 and 2, tumataas naman yung ating PWM. So, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon regulated dahil dito sa ating error amp. So, isang technique dyan para masigurado nyo kung ang ating feedback ay buo, pwede nyo sundutin yung pin 1 and pin 3 and 4. So, kapag sinundot nyo ng mabilis at nakamonitor kayo sa inyong output, kahit saan dyan, biglang magdadrop yan. So, kapag nangyari yun, ibig sabihin ang inyong feedback ay buo. So, paano naman ang gagawin natin kung sakasakaling low voltage? So, syempre, hindi natin alam kung sa primary ba o sa secondary. So, meron akong technique dyan. So, ang ginagawa ko, mag-external ako ng voltage dito sa ating sampling, kung saan siya kumuha. Then, chinecheck ko yung pin 1 and 2. So, kinakailangan 1.1 volts yan. So, kapag halimbawa, ang problema nyo ay biglang nasisibak yung inyong load dito sa secondary, so, kinakailangan yung mag-external muna, then i-check nyo yung inyong pin 1 and 2. So, isa pang technique dyan, halimbawa, para malaman nyo kung auto, i-check nyo pa rin yung pin 1 and 2. Dapat laging 1.1 yan, o 1.0 something. So, kapag ito ay bumaba, ibig sabihin, mataas ang inyong voltage. Kapag mataas naman, ibig sabihin, mababa yung voltage nyo. May problema kayo sa sampling. Then, siyempre, bago tayo mag-mode, check muna natin yung ating secondary. So, medyo nakabahan ako, kasi freestyle lang to, So, yung iba, pakikita ko, paano pa ba? Alex na natin,
Sa kabila po, sa kabila. Sa labas ko tayo. So, ito yung ating example ng ating pag-test ng current sense, ano? So, sabi ko nga, i-short muna natin. So, 0.29. Then, nung sinukat natin, 0.49, ibig sabihin, 0 yung ating current. Doon po sa kabila, sa kabila. So, 0 yung ating current. Ibig sabihin nun, buo yung ating current sense. Kasi yan yung magbibigay ng ating dahilan para mag-shut off. Then, okay na. Punta naman tayo sa PFC, ano? Yung yung ating bypass. So, dito sa diagram, tulad ng sinabi ni Sir Gani kanina, ang PFC, para mag-boost. So, kapag nagkaroon ng switching na mabilis dito, yung ating inductor, para rin filter capacitor, no? Nag-i-store, nag-charge and discharge. Kapag off time, nagkaroon ng induction yan, nag-iipon, then pag bumukas bigla, magre-release. So, mula dito sa positive, magkaroon tayo ng PFC para mag-boost. Then, halimbawa, pag-check nyo rito, ang inyong voltage ay 230. Paglabas dito, more than 230. So, yun ang pag-test para malaman kung gumagana yung inyong PFC. So, kapag same sila ng voltage, ibig sabihin, may problema yung inyong PWM IC. So, yung iba, ang indication niya, nagbi-blink. Yung iba naman, baliwala lang kasi pwede ngang ikat yan. So, tignan nyo maigi yung picture, ano? O, halimbawa, tinanggal ko yan. So, ano yung makikita nyo? So, mula rito sa ground, mula rito sa ating negative, meron siyang, pwede siya magbigay ng loop. Then, ito yung ating positive, dire-diretso rito. Ito yung ating main filter cap. Ibig sabihin, katulad nung example nung pinatanggal ko yung MOSFET, pwede siyang gumana. So, isa yun sa bypass ng PFC. Then, kung sakasakali na mga mag-blink, so, katulad ng mga ibang ginagawa ko, kapag tinanggal nyo itong control na to, magbi-blink yan. So, kapag nangyari yung pagbi-blink na yan, yun naman yung i-discuss natin sa mamaya. Then, yung ibang PFC naman, kung mapapansin nyo, merong dual switcher. O, dalawa yung ating MOSFET. Ganun lang din yan, same lang din yan. Tatanggalin nyo lang. So, tignan natin maigi. No, ito, baliktad naman to. Bago siya pumunta ng ating bridge type diode. So, kapag tinanggal natin yan, tignan nyo maigi, buo pa rin siya. Ang magiging problema lang yan, yung sensing. Kapag nalaman ni MCU na hindi gumagana yung PFC, magpapadala siya ng signal para i-off yung ating BCC sa ating PWM sa switcher ng SMPS. So, balik naman tayo sa bridge, ano? So, sa bridge, tinuro na nga ni Sir Gani, yung bridge natin is high and low. So, palitan siya. Ang palatandaan dyan, sabi nga ni Sir Mid, yung ating capacitor. So, ito yung capacitor, kung tawagin ko yan, LC cap. So, dapat tatandaan nyo yung ating mga location niya, kasi kapag nag-mode kayo, dyan din tayo pupunta. So, ito yung LC cap line, kaya tinawag na LC cap kasi inductance capacitance. So, yan yung ating capacitor, yan yung nagbibigay ng loop. So, para magkaroon ng loop yan, palitan. Halimbawa, ito yung ating line.
Pinaliwanag na siguro ni Sir Gani kanina, no? Ito yung ating switcher line. So, palitan ng on and off, kaya nagkakaroon ng induction dito sa ating LC cap. Bali, ito yung ating pinaka-loop. Madalas din masira yan, ano? Kapag open yan, syempre, walang loop, wala kang makukuha sa secondary. So, ang signal niyan is on and off, pero on sa negative, then positive, negative, positive. So kung mapapansin nyo, lampas siya sa lampas siya sa ating common. So ito yung ating common, negative. Yung common natin, nandun yung ating nandun yung ating capacitor. Kapag ang nag-go na yung low side, magpapadala siya ng signal. Kasi yung bukod sa switcher to, isa rin tong amplifier. So kung titignan niyo yung sa FBT, yung ating horizontal output, so ganun din ang same din ang function niya. Bukod sa switcher is amplifier pa. So ina-amplify yung signal na papasok sa ng high and low, ang lalabas niya sa output sa ating oscilloscope, ganyan. So lampas siya dun sa common or negative. Kasi ito yung positive read sa taas ito yung negative. Kaya kapag off time, ang mangyayari, maglulup ito sa negative. So, bali nandito yung negative Ay, nandito yung ating common. Ayan, ang pangit. Nandito yung ating common. Andito yung ating negative. So, andito yung ating negative. Tapos, ito naman yung ating positive. Positive. So, kapag nag-offline, bababa rito yung voltage sa negative. Then magkakaroon na ito ng loop sa negative voltage. Then kapag high on time naman yung high, then dito naman siya magkakaroon ng loop sa positive side. Then magkakaroon ulit ng loop itong ating inductance capacitance. So dito ang tawag ko rito sa high and low switcher. Ako na nagbigay ng pangalan para hindi ko makakalimutan kapag nag-mode ako ng 9 wires. Then, so ayun ito yung isang ng half bridge. Isang example. So dito natin subukan mag-mode para medyo mas maintindihan nyo. Medyo mas malinaw yan. So yung medyo mas mabilis maka-pick up, makuha nyo agad. So sa pag-mode, ang unang-unang ginagawa ko dyan is tinitignan ko muna yung ating LC cap. So yung LC cap, minsan makita kayo apat ang pin ng primary ng ating transformer, pero meron pa rin siyang LC cap. At ang isa pa, wala siyang RDC. So kapag naka-encounter kayo IC type, siyempre hindi nyo kita yung MOSFET, hindi nyo masabi ngayon kung half bridge ba yung ginamit or forward. Titignan nyo lang lagi yung ating LC cap. So minsan isa yan, minsan dalawa. Pero ito talaga yung nagbibigay ng loop dyan, yung papunta sa ground. So kapag nag-mode kayo ng 9 wires, hahanapin nyo nga yan yung gray line. So ito yung gray line yung ating LC cap. Then yung ating susunod nyo nga hanapin, yung kabila niyan, yun yung high and low switcher. So sabi ko nga, ganito yan. So nagkakaroon niya ng high and low switching. Then kapag low side ang nag-on, so nandito yung voltage niya sa baba. Nagkakaroon ng loop ito. Then yan nung nanganapin nyo, ang ilalagay natin dyan is yung blue line. So yung blue, ibig sabihin yan yung ating para sa high and low switcher. Lagyan natin ang blue. Yan. Then ang susunod na hinahanap ko is yung ating pin 1 and 2 ng ating photocoupler. So dapat lagi nyo tatandaan yung ating photocoupler, dapat nasa ulo nyo na yan.
Kasi kapag dumating tayo sa pagmamanage ng circuit, kailangan kabisado niya, no? Yung pin 1, lagi yan nandito sa kanan. Nandito yung bilog. Then pin 2, pin 3, then pin 4. Paikot siya. So para hindi kayo malito. Then mostly ang naka-ground dyan, etong pin 3. Ang FB natin yung pin 4. So dito sa ating photocoupler, dyan nyo naman ilalagay yung green sa number 1. Pala yung 1. So number 1. Then yung violet, ilagay natin sa number 2. Violet ito. Sa number 2. So solve na yung apat na line natin, ano? 4 na lang. Ay, 5 na lang pala, no? So yung black tsaka brown, pinagsasama lang yan. Pinagsasama lang yan sa negative side. So ito, no? Black and brown. Alam nyo, kung tutusin, napakadali lang na ito kapag kakabisado nyo na. Then yung ating red, sa 300 volts or 300 to 400 volts, ito yon. Then yung yellow naman natin, ilalagay lang natin yan kung yung PFC natin ay gumagana. So kapag tinig nyo yung input, then yung output hindi tumaas, ibig sabihin, hindi gumagana yung PFC nyo, doon nyo ilalagay yung ating yellow kasama ng red. So kung gumagana naman yung ating PFC, huwag nyo na ikabit yan. Pag gumagana, matik tinatanggal ko yan. Ilan na? 2, 4, 6, 8 na. So yung susunod, yung BCC, yung puti. So yung puti, gawin na lang natin ano, no? Green. Ay, hindi. Gawin na lang natin yung orange. So yung puti, yun yung BCC. Yun naman yung kukunin nyo dun sa ating yun naman yung hanapin natin para dun sa BCC ng ating 9 words na pang mode. So yung BCC na yan, iba-iba yan, no? I-check nyo muna kung saan ang galing para malaman nyo kung ano yung gagawin. So kapag galing yan dito sa ating, halimbawa sa standby, siyempre ang standby may run DC yan. So, pwedeng dyan nyo ikabit. Kapag ang style naman ng ating primary, kasama siya ron, nangangailangan ng run DC. So, yun na yung time na gagawa tayo ng sarili nating startup. So, mula dito sa 300 volts, kakabit tayo ng resistor na 180K. Gara nung ano. 180K. Ganda, no? Then, maglagay na lang kayo ng 7812 dito para sigurado kayo. So, yung input dito, sa pin 1, sa kaliwa, yung ground sa gitna. Then, yung ating output, idugtong nyo sa ating run DC. So, para magkaroon siya ng startup kasi kapag di nyo ginawa yan, hindi po yan mag-on. So, at ang isa pa, yung hindi nyo dapat kalimutan, eto, yung ating tinatanggal na mylar cap papunta sa PWM. So, huwag nyo kalilimutan to, no? Para mahanap nyo yun, sundan nyo yung ating LC cap, kasama yan dyan sa LC cap. So, dito sa LC cap, may makikita kayo dyan na isang mylar, papunta rito sa ating PWM. So, yan po, kinakat po yan kasi nakikialam yan. Alam naman natin na maselan yan, palitan ng switching yan. Kapag medyo nagulo yan, sibak po agad yan. So, kinakat po yan. At isa pa, wag po kayo susundot dito sa ating gate ng high and low. Dahil nga sa sobrang bilis ng switching yan, magsasalubong po yan. Pag yan sinundot nyo na interrupt, yung high, halimbawa high, tapos magiging high din yung isa, boom, putok po yan. So, yan po yung isang paraan dyan, ano? Ngayon, kung medyo kinakabahan naman kayo at alanganin kayo, sa pagmo-mode, meron tayong tinatawag na Fmax or frequency maximum. So, pwede kayo maglagay ng resistor mula dito sa ating feedback pin number 4, papunta rito sa ating ground. So, yan yung ibig sabihin,
sabi ko nga kapag yung ating pin 1 and 2 ay bumaba ang voltage, bigla pong tataas yan. So pag bumaba yan, nag-open ito, habang nag-switch to open ito, or tumataas ang resistance, nagbabago yung frequency niyan at tataas po yung inyong output. So kaya kinakailangan, ang secret talaga ng voltage measurement dyan is dito sa pin 1 and 2. Hindi ko maitanong kung nakuha nyo do, kasi nakamute kayo. So, para mahanap nyo naman yung sampling, so halimbawa mababa ang voltage, para makita nyo, ang style naman dyan, sundan nyo yung BCC line na kinuhanan, kasi makikita nyo naman sa sampling yan eh. Pwede nyo sundutin ng mabilis ng tweezer. Monitor kayo sa voltage. Kapag bumagsak, ibig sabihin yun ng sampling, then pwede nyo nang baguhin ng ano yan, baguhin ng resistance yan. Pwede kayong gumamit ng trimmer, then i-adjust nyo paunti-unti kapag nakuha nyo na yung tamang resistance, sukatin nyo, then yun ang ilagay nyo. So isang isang paraan yun. Then sabi ko nga, kung high voltage naman, mag-external kayo ng voltage. So mag-external kayo rito sa sampling na kinuhanan. Kung halimbawa 12 volts, maglagay kayo ng 12. Then sukatin nyo yung inyong naka-offline to, hindi nakasaksak sukatin yung inyong pin 1 and 2. So sure na mababa yan. Mga 0.8, 0.7. So napakataas na ng inyong output yan. So mag-a-adjust kayo or maglalagay muna kayo ng trimmer sa sampling, then sukatin nyo rito. So paabutin nyo lang ng 1 para hindi masyadong then pwede nyo nang paganahin para makuha yung exact voltage. So dahan-dahan lang ang pagpihit. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba? Sige. May dumating ang bisita no? So sabi ko, hindi mo na ako makagawa. Then tuloy natin So dito naman sa fast recovery, so sabi nga ni Sir Mid, hindi kayo pwede magpalit dyan ng rectifier dyan kasi nga dahil sa speed switching. No? Ang style naman ng pagpalit dyan, halimbawa ito, Schottky diode or makita kayo ng single fast recovery, kumuha lang kayo sa ibang fast recovery ng SMPS. So hindi nyo kailangan ng number. So kailangan nyo lang kumuha kayo ng tamang range nung kasi mas mataas, mas maganda. Kung ginamit siya sa mas mataas na current, pwede siyang gamitin dyan. So, ang pag-test naman yan, mamaya makikita nyo, diode test. Then, ano pa ba? Wala na, Ayun, lipat na tayo. So, sana medyo may nakakuha kayo, may pa-discuss pa naman tayo dyan. So, yung mga OBP naman, ang style naman yan, nakakabit yan dito sa ating BCC. So, halimbawa, ito yung BCC, nakakabit dyan yung Zener diode. So, papunta sa SMPS, sa ating PWM. So, kapag yung ating voltage ay tumaas, syempre kasabay na tataas yung ating run DC. So, hihilayan niya pababa yung voltage, then magsha-shut off. So, minsan ganun din, nasa labas. So, andun yung ating OBP, minsan naman nasa loob na mismo ng ating PWM. Okay, lipat naman tayo, Medyo mabilis, Ayun. So, yung iba naman, may encounter nyo. Tatlo yung So, ito yung push-pull, So, ang pin ng FBT, tatlo. Then, dual switcher din siya. So, ganun din yan, Palitan din yan. Yung gitna niyan is 300 volts. So, sa mga ginagamit sa ating LCD, pagka ganyan ang nakita nyo, tatlo, push-pull po yan. So, ang ginagawa ko dyan, minomode ko rin yan ng 9 wires. So, halimbawa, sira ito, pinalitan nyo, sira na yung switch, PWM nyo, nagkaroon ng
nagkaroon ng problema, wala kayong pamalit. So, ang ginagawa ko dyan, patin muna natin to So, ang ginagawa ko dyan, dinidisable ko tong disable ko tong gitna. Kapag disable ko ng gitna, maglalagay ako dito ng capacitor ng LC cap, 1 microfarad, papunta sa ground. So, tapos dito ko na ilalagay yung ating high-low, yung kulay blue. Same pa rin, photocoupler, gagawin nyo. So, ganun lang yung ginagawa ko dyan. Working naman, lipat naman tayo, no? Ano ba yun? So, yung susunod natin discuss, yung pagmamanage ng switcher. Tulad nga nung sinabi ko, halimbawa, yung sa error detection, nagkaroon siya ng error detect, katulad ng PFC. Halimbawa, yung PFC nyo ay hindi gumagana, so magpapadala siya kay PWM ng magpapadala siya CMCU kay PWM para ihinto yung progress, then mag-off. So ito yung isang pinaka basic ng switching So ito yung NPN. Then kapag nagkaroon ng high dito sa ating nagkaroon ng high dito sa ating base, then magkakaroon ng mag-on yan. So mag-on siya sa ground. So kung ito positive line, then ito yun yung load, magkakaroon siya ng ground. Then magkakaroon ng loop yung inyong load. So example lang yan Ay, darating tayo dyan So ito pa isang example gumamit naman siya ng optocoupler. So yung iba ginagamit ito sa Bielon. So pagka nag-on yan, magkakaroon ng high ito, magki-trigger din, then magkakaroon siya ng negative, then dito may positive siya, magkakaroon ng load. So ginagamit naman siya sa mga non-isolated. So dun sa ating pag ng error RAM, pag manage, so ang pupuntahan natin diyan is yung ating photocoupler. Kasi nga non-isolated, so yun yung gagamitin switch diyan. Pero kung mga PSON Bielon naman, so ang pupuntahan natin is yung mga switching MOSFET or yung switching transistor. So i-discuss na lang natin pag So ayun So, yung simpleng paliwanag, pag yung enable nag-high, ipa-pull down niya sa baba, magkakaroon ng switching, then magkakaroon ng loop sa load. So, iba naman, nasa loob yung MOSFET. So, yung halimbawa, IC or load, or kahit ano pa man yan, so ganyan ang pinakasimpleng paliwanag dyan. Yung enable pin, pag nag-trigger, magkakaroon ng sa loob ng loop, gagana na inyong load, kung ano man yan, So, medyo simpleng paliwanag lang. So, iba naman, gumagamit ng P-channel, katulad sa T-con or panel on. So, dadaan siya sa isang transistor. Kapag pinull down niya, magkakaroon ng switching yan. Magkakaroon kayo ng out. So, switching pa rin, Sample lang. So, ayun. So, ako, pag nag-test ako ng diode, in circuit, so ganyan ang ginagawa ko. Sa diode test din, 0.3 to 0.7 ang dapat na makuha nyo. Kapag fast recovery, medyo mas mababa yan. So ganyan lang, iano nyo, yung reverse niya, wala. Magkakaroon kayo ng 0.3 to 0.7 volts. So ito, 0.5. So good yan, ibig sabihin. So kaya diode test ang ginagamit ko kasi kapag may kasama siya sa pandiode na naka-reverse o sa circuit, so akalain yung short, pero hindi naman pala. So pag test nyo sa diode, bakit ganun? Baliktaran, So kaya mas maganda kung diode test ang gamitin nyo. In circuit yan, hindi nyo na kailangan tanggalin. Ayun.
Then, kapag medyo nag-upgrade tayo, no, sa mga susunod na troubleshooting, so, ito na yung, sige. Ito naman yung inyong magiging upgrade. So, dito sa photo na to, ipinakita ko kung paano makuha yung current. So, kung wala kayong adjustable PSU, pwede nyo gamitin yung inyong tester, no? So, kapag guys, siniris nyo yung isang load, makuha nyo yung current. So, ito, 1.139 amperes. So, dito naman sa kabila, 1.1. Accurate yan yung ano. So, ibig sabihin, meron siyang current na 1.1. So, bakit sinabi kong para sa pag-upgrade ito? Kasi ang ating troubleshooting na gagawin sa mga susunod pa, hindi na ganun kasimple. So, kaya kailangan mag-aral kayo mabuti. Halimbawa, yung IC, merong input na 12, di nyo naman malaman kung open or short sa loob, or di nyo alam kung merong problema. So, ang technique dyan, kukuhanan nyo ng current. So, yung current, yan yung magiging daan nyo para malaman nyo kung sira yung inyong isang buong circuit. So, halimbawa, nag-check kayo sa 12 volts. Then, wala naman kayo nakitang short. Hindi kayo sigurado kung ang inyong 12 volts ay sira. So, subukan nyo lagyan niya ng adjustable PSU or padaanan nyo sa current sense. So, para ma-read nyo yung current. So, isang paraan nyo, no, para ma-isolate nyo. Halimbawa, shutdown circuit. Hindi naman kayo sigurado kung saan nanggagaling. So, kuhanan nyo ng current. So, sa ano pa naman yan, sa mga susunod pa. So, huwag nyo kalimutan mag-discharge, ano? Ay, nasama pa. Lagi nyo di-discharge yung inyong main filter. Dahil imbis na buo na sana, baka masira pa, no? So, at baka makuryente kayo. Okay na, sir? Tapos na? 5 o'clock. Yan. Okay na, Okay. So, yun may ang tanong ba? ni Sir Fred. Ninervous ako sa inyo, Ha? Improving Nervous. Ha? Ang ganda ng video mo Oh, Paturo ako niyan. ganda ba? Oo. Madali lang yan, sir. Michael yata eh. So, kung may tanong kayo, pwede tayong Open forum na ba? Mag-open forum na tayo kasi medyo napaaga yung ano natin. Kasi sa Paco kasi nga wala may actual pa dapat. Kaso walang actual. Wala tayong actual eh. Actual eh. Actually, yung discussion namin doon 3 hours din, yung susunod actual. Mga 1 oras yung actual din doon no? So usually sa Paco, nagdadala sila ng mga repair. Tapos pagbalik, pag-uwi, instant ayos na yung mga unit. Kaya lang pag may sumpong ako, pag yung una nagpagawa, wala man lang. Sa susunod, di ko na magawa yun. Yan lang. Need mo lang Hindi, pre kasi ang gawa ron, syempre, kahit pa paano, dapat may konsuelo. So, yun, mag-question and answer tayo, no? So, yung mga may tanong, ayun, pakitanong na lang para masagot na kinakakulan. Sino sa inyo may tanong? Okay, tanong lang kayo. Tanong lang. Wala tayo, sir. Wala. Baka mamaya mag-lag. Mag-lag na naman. Okay, hindi nag-lag Nalilito lang siya kapag nag-gasol na pindot. Tapos lang. Salamat. Sir Gani, sana? Andiyan ba, Sir Gani? Oo, dito ako. Naka-video mute ako eh. Okay. Sige, sino may Nakakita tanong? mga net yun, titibay. Sino may tanong? Kanina may tanong di ba? Yung isa? Kasi medyo hindi clear nga lang yung kanina kasi sabay-sabay yata. So ngayon, isa-isa na lang yung tanong. Pero may tanong ako. Sige sir, ikaw muna. Regarding kung ba na guys, di ba meron
may specific function ba yung ano, nakalagay sa schematic? Specific function ng every color? Kasi, hindi ko maano, hindi ko color function niya. Medyo malabo sir yung audio mo. Ayan. Sino nagtatanong kanina? Hindi ko na Wala maintindihan. yung mic sir sa akin. Wala yung speaker. Bali yung muna lahat ng mic, tapos yun na yung magtatanong. Yung magtatanong lang muna ang pag-on ha. I-off ko yung mic mo na. Okay, paki-on yung... Muna yung mga mic off. Enough ko na. Paki-on yung magtatanong. Hello, sir. Ako po. Yan. Regarding po sa ano, sa 9 wires module na every color function, meron ba yan sa tama ba yan sa schematic na dala ng module? Hindi din talaga. Chat na lang natin yan, sir. Medyo alanganin po na dito sa ano, sa video conference. So, sige. Hindi masyado. Dito sa chat naman dito sa apps eh. Tara, sir. Chat na lang, sir, ha? Sige, sir, ikaw. Si RC, pwede magtanong. Sino dyan? Sino? RC. RC. Teka lang, wait. Ito. Okay, sir. RC, tanong. Tanong ko lang, sir, kung magkabit tayo ng mga, halimbawa itong 4 or 9 wires, ano nga po ang mga components na dapat natin tanggalin sa primary? Sa primary, okay. Pag magkakabit kayo ng 3 wire, 4 wire, ang karaniwang tinatanggal dyan, yung mga MOSFET na nagdadrive sa dating chopper. Kasi ang mangyayari, itong ating power module, siya na yung magiging driver ng ating chopper. So need mong tanggalin yung MOSFET at saka yung PWM ng dating power supply. Kung hindi naman nagkakos ng tunog, kung hindi shorted, pwede mong tanggalin. Kung shorted ay pwedeng kahit hindi na pala tanggalin. Pero kung nagkakos siya ng sunog dahil may short, mas the best pati PWM tanggalin mo na rin. Yun, sir, ang tanong ko, mayroon lang akong i-share, sir, na experience ko. Yes, sir. Nagkabit ako ng 3 wires sa CRT TV. Tinanggal ko yung yung MOSFET. Tapos yung main filter, yung ground, yung pinaka-ground niya, yung itim. Tapos yung pula doon sa drain ng MOSFET. Tapos yung isa papunta doon sa secondary. Ngayon malakas siya uminit. Yes, sir. Kaya hindi nagtagal din yung TV. Bumigay din. Kaya ano kayang posibleng problema doon? Ayun, sir, bali ang tulad ng sinabi ko kanina, may mga power supply na hindi applicable si 3-wire. So kaya dapat lagi kang may reserbang dalawa. So mayroon kang 3-wire, may 4-wire ka, may 3-wire. Ngayon ang technique sa ang technique diyan, i-testing mo muna siya ng mga ilang segundo or minutes. Ngayon, after mga ilang seconds, hawakan mo ang MOSFET. Kapag hindi mo na siya mahawakan ng mga ilang segundo pa lang, wag mo nang ituloy kasi sisibakin lang yung power module mo. Diba? Kasi ilang segundo lang, ang bilis na niyang uminit. Sigurado, pinanooran yon ilang oras, sira na kagad yon. So, mas the best, mga 30 seconds to 1 minute, patayin mo, hawakan mo to. Kapag hindi mahawakan, try mo naman ito. So, vice versa. Ganun ang technique na ginagawa ko. Kasi tulad nung sa'yo, sir, di ba, ang nangyari, nag-backjabang ka kasi hindi mo tinesting na ilang segundo lang, nag-uminit na siya ng mabilis. Siyempre, ang customer, talagang itetest niya yan. Minsan, 24 hours pa niyang papaandarin yan. Hindi niya bubunutin yun. Sir, yes, sir. Mayroon na akong experience para tanong ko kay Sir Fred.
Sige, sige. Meron akong yung supply ng Samsung na LED TV. Tinanggal ko lang yung MOSFET, pero yung IC niya, hindi ko tinanggal. Ngayon, nagulat ako, biglang pumutok. Ano kaya Saan, yung mali ko doon? saan po banda yung tinanggal nyo? Yung ano lang, yung single ano lang siya, bali yung IC niya, yung MOSFET niya, isa lang yun. Pero meron siyang yung Bali, yung MOSFET na isa lang. mo, no, Hindi ko lang tinanggal yung IC. Ngayon nang chinok ko ngayon, tapos sinukatan ko kung mayroong output, o tinignan ko kung mayroon bang standby, o 12 volts. Maya biglang pumutok yung yung IC. yung driver. Opo, bali, kaya nga sinabi ko, no, dapat alam natin basahin yung circuit kasi may ginawa ako ng Toshiba, isa lang yung MOSFET. So, ang akala nila, switcher yun nung nag-iisang transformer din. So, nung i-check ko, para pala sa PFC yung MOSFET na yun. Tapos Okay. yung dalawang MOSFET niya, built-in SMD. So, yun, nagalo-loko na, hindi nila alam paano gawin. So, mode sila ng mode ng forward, ayun, putok ng putok. So, ibig sabihin, kinakailangan, bago nating gawin yung isang bagay, alam natin yung yung circuit. Kung makakasama ba ito, makakabuti. Thank you, Sir Fred. Thank you. Yes. Ayan. Sir Fred. Sir Ah. Fred, may tanong lang ako. Pasensya na, Sige. nahuli ako magsulat kanina eh. Di ba okay lang. yung sa 1-in-2 ng photocoupler, yung green tsaka ano ba yun? Violet. Yung kulay sa 9-wire, green tsaka violet. Opo. Yung green, saan nakalagay? Sa pin 1. Pin 1. Tapos yung violet, So, kapag nakaharap ka dun sa photocoupler, nasa bandang kanan siya, dun sa tuldok. opo. Yun ang pin 1. Opo. Then sa kabila nun, pin 2. Violet Yun yung naman number yung 2 po. So, Okay. kinakailangan na dapat kabisado niyo yung yung MOSFET, kabisado niyo yung mga paa. So, para mahanap niyo yung drain, kung ginamit siya sa forward topology, nasa gitna yung drain niya. Yung drain na yun sa gitna, yun yung nakadugtong sa pin ng FBT. So, yun yung para malaman niyo kung nasa yung drain. Then sa kabila, nandun yung 300 volts. Okay. Thank you, sir. Sir, ako may tanong. Sige, sir. Tanong lang. Sir, Sige, sir. Sige, tanong. ayun sir. Yung tanong ko sir, pag ba kailangan magpalit ng paglagay ng 9 wires o mode, kapag wala, halimbawa putok na yung IC, data yung number na, or wala nang mabilis lang paraan. Medyo malabo, sir. Yung dating... Pakiulit. Ano sir? Medyo Sige po, malabo. medyo na-interruption. Nag-choppy. O sige. Sir, Nag-choppy, sir. pagka halimbawa, pagka may mode na wires, kapag ba wala ng pyesa na pamalit, tsaka pagka sunog na talaga, hindi mo na kita yung number, yun na lang talaga yung paraan. Opo. Kung hindi kaya sa board level, kasi nga walang wala kayong may paraan pa pong isa. So, pwede nyo gawin yung ginagawa ko. Yung mga LCD lang, pwede kayong mag-mode ng isang buong PSU na half bridge din. So, gagamitin nyo lang na switcher yung inyong half bridge din na board. Kukunin nyo yung, bali, ano lang yan eh. Minsan 3 wires lang yan. Kukunin nyo yung, ikakabit nyo yung, dito, yung, sa high-end. Ako, nawala. Wala si sir. Nawala na naman. Oh, sir, isa na lang. Sige, sir. Kasi meron akong experience, sir. Continuous yung blinking niya. Oh, nagpalit na ako, sir, lahat ng primary na diode. Tapos yung mga dito sa secondary.
hindi ko pa rin makakuha. Ngayon, inisip ko, pag ano na ako ng 4 wires o 5 wires. Oo. May chance pa ba yun, sir? Yun, Ano ba nangyayari sa secondary output mo, sir? Fluctuate ba? opo, sir, nagpa-fluctuate. Tapos yun sa ano niya, continuous yung blinking ng ano, Okay. ilaw. Kung single switcher lang yan, talagang actually, yung kasing 4 wires, talagang naman napapabilis yung proseso ng trabaho. Kaya the fact na hindi naman siya mahirap, lagi siyang available. Kaya yun ang madalas namin sinasuggest na. Tapos friendly user pa siya. Oo. Kung single switcher lang naman, para ma-minimize natin yung oras sa paggawa, pagka-troubleshoot, mas better na gusto mong i-actual kagad, hindi actual mo kagad. Okay. Sige, sir, thank you. Ayun. Sino pa may tanong? Sige. Sino ba? Sino? Sino magtatanong? Ako sir. Asan? Anong pangalan? Walang video? Wala ka sir. Teka lang. Anong name? Dito sir. Medyo malabo ang audio mo, sir, eh. Sir, ako, pwede magtanong? Sige, sir. Yan. Medyo malinaw. Asan na? Ako, sir. Anong name? Ito. Okay, sige, sir. Tanong. Yuris, sir. Ako. Sige, sir. Sir, kasi may ginawa akong yung changkong na 14 inches. Nag-on naman siya. Both primary tsaka secondary na supply niya, normal naman. Kaso nagsa-shutdown. Hindi ba siyang emote? Kung ang supply ay normal, bali hindi mo siya need i-mode kasi normal ang power supply. So, kaya nagsha-shutdown yun, possible may ibang pyesa na nade-detect. Kung yung MCU mo ang nakaka-detect nun, bali ibang parts yung nade-detect niya. Basta normal ang supply, Sir, pag nag-shutdown, may supply naman yung secondary niya. Yun. Bali, ibig sabihin, hindi sa power supply ang problema nun, kaya nagsha-shutdown. Anong tag mo, no? So, possible yun, may ibang trouble, kaya nade-detect, kaya siya nagsha-shutdown. Basta kung normal ang PSU mo, Pero kung abnormal ang PSU mo, tapos, ano, sir? May secondary naman. Pag pinatay mo siya, pag namatay, on mo ulit, under ulit. Possible, wala sa power supply siguro yun. May nade-detect siyang iba. Basta't hanggat i-obserbahan mo yung power supply, hindi nawawala yung kanyang main voltages, yung mga standby, hindi nawawala. So, hindi sa power supply trouble yun. Pero, in case naman, so dapat magamit mo yung, yung itututok mo yung tester mo hanggang sa pag nag-off. Ngayon, kapag nakita mo na nawalan siya ng supply, kaya nag-off, so possible, sa supply mo ang trouble. Kaya dapat mo yung, kung mag-obserbahan mo siya. Diretso naman, sir. Diretso yung supply niya. Kung diretso, sir, at hindi naman nagloloko supply, hindi po sa power supply ang trouble nun. So, maaaring inverter, ang picture ba bago mawala? Okay. Yung normal, sir. Normal lahat. Normal, bigla na lang nawawala. So, maaaring inverter yon, maaaring mainboard. So, need mong i-check maigi kung saan. Thank you, sir. Sige. Next, sino magtatanong? Ang sa akin sir. Sino? Hello? Pwede hindi. Malinaw na ba sir? Ayun. Malinaw na? Medyo malabo, Sorry sir. nag-tag ko kanina. Malabo, sir. Malinaw na ba sir? Malabo. Parang hindi ang boses. Baka yung microphone mo, classmate, baka yung microphone. Hindi kay Sir Fred yun, kay Sir malabo, sir. Di ba ikaw din yung nagtanong kanina sa 9-wire? Malabo. Yung kanina, no? Hindi ko natapos yung kanina. Yan. Natabunan yata ng puto yan, sir. May chat naman tayo. Ito, may chat tayo, guys, ha? Pwede kayong mag-chat na sa tanong. Ito pala, may mga nag-chat, Pwede mong i-chat, sir, yung tanong. Chat dito. Sa chat box.
ano, sir, yung Hello. Ay, ikaw, sir? Si Sir Joey. Anong tanong mo, sir? Sir Joey. sir, Yes, sir. Yes. may Sige. Toshiba Toshiba. na 24 inches. 24. Sinig naman yung issue, may 13 volts at saka 5 volts. Oo. Pag nilagay ko na yung MB niya, pagsaksak ko sa ilaw, no? Magkakaroon siya, tapos mawawala yung ilaw. Inverter. Bali, LCD pa? LCD, LED na. Sa shutdown na ganyan. No, LCD ano niya. siya o LED? Sir, LCD na o LED TV pa? LED TV. LED TV o si Sepel? Yung inverter. LCD. LCD. Okay naman sir, ano? Pag nilaload, ano? LED. LED? LED. Okay, medyo choppy. So pag niloload ang inverter, namamatay. Yung mainboard niya. Mainboard. Opo. Yung main Pag board. inahang yung mainboard, may 13 volts naman siya, saka 5 volts. Hindi, Punta sa MB. Pero pag kinoconnect mo, nawawala. Mamatay. May ilaw lang nagda-drop. agad. Opo. May tama po yung sa mainboard nyo, kaya gano'n. Kaya siguro, sir. Oo. So possible may tama. Ano, sir? Teka lang, ito, may tanong. Teka muna, may tanong si Sir Jesus. Pag nag-force on ba, sir, nakatanggal dapat ang motherboard. Ayop, mas maganda nakatanggal ang motherboard kapag ipo-force on. Mas maganda nakatanggal. At yun talagang advice, tanggal dapat ang mainboard. Masaksak ka. Para saan, sir? Sa force on. Para Kapag, kapag magpo-force on ka ng power supply, dapat tanggal ang mainboard. Para in case Para ma-point po, sir. Para in case abnormal yung supply, hindi bibigla ang mainboard, hindi masisira. Yes. Chat, mas maganda kung chat na lang siguro yung tanong para tapos basahin na lang namin. Yung kung hindi malinaw yung connection nyo, sa chat na lang. Pero kung malinaw naman, okay lang. Sir, may tanong pa. Kinig-kinig na lang tayo, sir, para ano. Yan, pwede sa chat ha. May chat tayo guys ha. Ito, kita nyo ba yung chat? Ayan o. May chat box tayo. Open nyo lang. Pwede kayong magtanong sa chat. Sir, pwede magtanong? Sige yan. Malinaw. Okay sir, tanong. Sir, pag nag-force on ka ba ng power supply, tapos automatic na mag-on yung inverter na. Ayun. Kapag nag-force on ka ng power supply, hindi pa gagana ang inverter. Kasi ang inverter, mayroon din siyang force on doon. So, yun, hindi pa gagana ang LED mo nun or ang CCFL mo. Need pa i-force on yung inverter para gumana. Yan ang pasal. Okay. Chat yung mga mahina sa chat yung tanong. Sir, pwede magtanong? Sige sir, malinaw. Sige. Ito, sir. Si Juris. Sige sir, ano yan? May board ako dito. Ito. Pwede bang i-force on yung ganitong board, yung single board lang, kasama na yung ano? Ay, pagka ganyan sir, actually sir, kaya need natin i-force on ang power supply kasi unang-una, magkahiwalay sila. Magkahiwalay sila ng mainboard. Pag ganyan, tsaka ano yun sir, kapag sinaksak mo yung ganong klase ng power supply, may standby pa siya. Pagka ganyan, automatic na yun. Isang chopper lang kasi yan. Direct to sir. So usually, ang mga pino-force on guys, yun yung magkahiwalay ang standby at saka yung main power supply. So yun yung maraming chopper. Diba mayroon kayong power, ito na lang, may sample ako. Okay, sir. Sir Rich. So ito yun.
ito yung mga power supply na i-force on. So, kasi ito, yes sir. Yan, ito yung mga power supply na Sir. sige. Sir Mitch, Tanong. Yes sir. hindi magkatanong pa ng isa. Sige sir, tanong. Regarding sa yung sinasabi na force one, meron yung nilalagay na resistor. Direct lang natin sa switch on to standby. Kasi may experience kasi ako, may tanong ko na ito kay Steve noon. Pero kasi nagtabit kasi ako ng yung BL driver ko kasi ayaw ko bumababa. Pinabitan ko ng ibang BL driver. Yung galing ng Lazada. Yung base on ko, kumuha sa 12 volts doon sa top board. Pero nilagyan ko ng resistor. 10K yata yun. Hindi ko maintindihan. No. Nag-on naman siya, pero hindi nagtagal. Nawala ang bill. So, ayun sir, bali ang mali mo doon, doon mo kasi kinuha sa top board ang supply. So, mababa lang kasi ang amperahe doon sa top board. Kaya masisira talaga yon kasi minsan may mga switching transistor pa na nagsuswitch on papuntang top board. Kaya ang the best po, lalo na inverter yon, mas maganda yung VCC niya dapat galing sa mismong power supply. Hindi dapat papuntang BIN ng top board. Masisira talaga yon. Kasi may transistor pa yun na maliit na nagda-drive doon, nagsuswitch. Ang pinaka-advice, sa mismong power supply, doon ka connect ng VCC, then ang gamitin mo na pang BL on doon, galing sa BIN. Resistor ka 10K. Yun, para di masira. So, ang nangyari kasi, na-overcurrent yung mismong BIN supply. Kasi medyo may kataasan ang current sa inverter. Sa mga, doon. Ayun, mayroong tanong dito. Ay, ito, sakto, nagtanong si Ma'am Julian, Sir, using 3, 4, 5, and 9 wires, paano mo malalaman kung ano ang kailangan mong gamitin or bilhin na compatible sa board? Ayun, napakagandang tanong ni Ma'am Julian. Okay, sasagutin ko yung question niya, So, para malaman kung 9 wires ang need mong gamitin, so ang pinakapalatandaan is dapat may capacitor yung dulo. Kung titignan mo yung pinaka-chopper, yung primary ng chopper ng nire-repair mo, capacitor dapat ang dulo. So yun ang palatandaan niya. 9 wires ang pwede doon. So yun ang palatandaan, 9 wires. Ngayon, ang 3, 4 at saka 5, pare-pareho na lang yan kapag walang ganito. Kapag hindi capacitor ang pwede si 3, pwede si 4, pwede si 5. Ngayon, ang kaibahan ni 3, ni 4 at 5. May aso, sinong nag-alaga? Si 5 wire, mababa ang wattage. Usually, ginagamit lang namin yan sa mga 24 inches pababa na mga TV or sa mga DVD. Kasi nasa 40 watts lang yan. 40 to 90 watts lang ang 5 wire. Mababa ang wattage. Takaw, backjob. Pag nabit mo yan 32 inches pataas, good luck, mga 1 to 3 months, backjob yun. Kasi mataas ang wattage. Unless na lang kung sa standby circuit mo lang siya nilagay. Kasi ang standby circuit, mababa lang ang amperahe na need o ang wattage na need. Pero mas advisable si 3 at si 4 kasi 180 watts. So kahit sobrang taas ng wattage na need nung nire-repair mo, hindi siya takaw back job.
At ang laging palatandaan, secret technique. So, secret lang natin to, huwag nyo ikakalat sa iba. So, ang technique is dapat obserbahan nyo yung heating ng regulator. Dapat 30 seconds to 1 minute, dapat makakapa mo pa. Pag hindi mo na makapa, ayun, eto, gumagamit ako nito. So, kahit sa 9-wire, pwede nyo magamit. Kapag sobrang taas sa 40 degree, huwag nyo lang ituloy kasi masisira lang yun. Pero mo ilang segundo lang ang taas na kagad ng temperature niya. So, sira agad yon. Yan, sana nasagot natin no, si Ma'am Julian. May magtatanong pa? Or dito tayo sumagot sa chat? May tanong kayo dito? Okay, sige. Basahin ko yung another. Eto, Sir meron ako dito ngayon PSU ng DVD. Pinuputok. Minsan naranasan ko na din na ito na ibang PSU pinuputok. Doon yung rectifier diode at fuse. Pinalitan na yung ibang PSU, pinuputok. Shorted at fuse, wala akong makita shorted at sinaksak ko na. Puputok ulit ang diode at fuse. Kasi walang name eh. Kay Ma'am Julian pa rin ba to? So, namumutok daw yung DVD. So, ang possible niyan, kung namumutok ng fuse, kasi pinalitan na daw niya ng ibang power supply eh. So, possible may tama yung load. High ampere na yung load niya, or maaaring baka yung pinalit naman yung power supply ay underrated yung ampere, kaya pinuputok ang fuse. Saka pinalitan na niya ng ibang power supply eh. Oh. Ibang PSU, pinuputok yung rectifier diode. So possible, shorted po yung load. So kung magte-test tayo, kung magmo-mode kayo, ang pinaka-sekreto din is iti-test nyo yung load. Dapat yung load nyo o yung pinaka-output walang shorted. Kasi kung may shorted po yung secondary nyo, kahit anong mode na ilagay nyo dyan, sisibak at sisibakin lang din yung mode nyo. Kasi imagine nyo, shorted pala ang load. Shorted yung diode ng secondary nyo. Walang magiging output po. So, yun ang the best na pag-check. Actually, parang naturo ata ni Sir Fred kanina. May tanong pa yan dito sa video? May tanong? Meron pa, sir. Meron pa. Sige sir, tanong. Mamaya, sa chat naman tayo ulit. Sige, tanong naman, sir. Dito pala. Mula kanina nag-start ka ng video, sir, nang ikot dyan sa kape mo. Ano ba naman yan? Ano, sir? Ano? Good vibes lang, sir. Malabo, sir. Hindi maintindihan. Good vibes lang, sir. I-chat mo na lang, sir. Malabo. Chat mo na lang. Okay, dito tayo sa chat. Sige, sir. Sige. Sa kabila naman tayo. Ito, sa chat tayo, no? Sir Joey Rodriguez Garbeda. Halimbawa, sir, sa inverter pin 7, ang on, pwede ba ang tester gamitin para sa force? Pwede. Pwede po gamitin ang tester basta yung analog. Kasi yung analog, mayroong supply voltage yun na 3 volts, di ba? Kapag ginamit baliktad nga lang. So, yung itim, ang ipang trigger mo. Tapos yung puti, yung pula, yun yung sa ground. Pwede yun. Basta pang trigger lang naman. Kasi ang triggable, 0.9 to 5 volts, yun ang trigger voltage ng mga transistor, ng mga MOSFET, even IC. So, 0.9 to 5 volts. Pag nag-exceed sa 5, yun na yung masisira yung iti-trigger mo. Kaya, kapag 13 volts o 12 volts, lalagyan mo ng 10 na resistor. Yun ang ginagawa namin. Then next, si Sir Jesus. Sige, meron pa dito? Sige, tanong. Sir, ako, sir. Saan ka? Regarding, sir, sa standby mode. Okay, standby. Okay, sir. Standby mode, sir, regarding doon.
No power ba talaga automatic yun, sir? Standby. Oo, sir. Pagka standby mode, sir, ibig sabihin, ano ba, naka-standby siya o walang standby? Walang standby, sir. Okay, pag walang standby, automatic yung power yon. Walang power siya kasi wala kang standby voltage. Ano lang, kung puro standby naman, sir, ano mag-on? Okay, kung standby naman, may standby voltage, ayaw mag-on, so possible na sira doon, hindi nagko-command ang main board mo para i-on yung main power supply. Or either naman, nagko-command si main board, may tama pala yung main power supply mo. Dalawa lang naman yan eh. Either yung kino-command o yung nagko-command ang sira. Either yung supply o yung sinusuplayan. So, ganun lang yan. Okay, sige next. Sige sir, tanong. Okay, dito muna tayo sa chat. Ito, kay Sir Jesus. Sir, paano malalaman kung sa PSU ang sira o sa backlight? Okay, so wala pa tayo sa inverter, no? Wala pa tayo dyan, sir. Pang-inverter. Okay, sasagutin ko na lang yung tanong. Kung Bahala ka dyan, sir. Bahala ka dyan. Okay. Kung PSU, automatic, syempre, walang supply na sinusupply ang PSU mo. Kung sa backlight naman ng trouble, malalaman mo yan using backlight tester. So, sundutin mo ng backlight tester kung backlight mo, pag hindi umilaw, di alam mo na, sira backlight mo. Di ba? Paano, sir, kung umilaw? Sir, Pag umilaw, umilaw? At pag umilaw, ito Okay. po backlight mo. Yun lang yun. ay yung command niya doon sa, ano, sir, yung galing sa motherboard papuntang power supply. Ayun, possible. Baka yun ang may tama. Kaya ayaw mag-on. Sir, yun pinipinpoint ko, sir, yun. Kaya natin pino-force on. Yun ang purpose nun. Para malaman mo, using force on, malalaman mo kung ang may tama, main board ba o yung mismong inverter o yung mismong power supply. Isolation. Yun yung ginagawa namin. I-isolate natin yung trouble. Main board ba o yung mismong PSU o mismong inverter. Once na pinorse on mo, gumana, o di alam mo na, o gumana, edi may tama sa main board, hindi nagko-command. Sir. Pag force on mo, o di alam mo na, doon may trouble, pinorse on mo na, bakit ayaw gumana. So, na-trace mo na kaagad. Thank you, sir. Okay, sir. Naliwanagan naman na siguro, sir. Okay, salamat at naliwanagan. Parang ano to? Parang ano Itanong mo kay Sir Riano. Hindi. Pasensya na, sir. Sige. Jermaine, Yes, sir. may tanong lang ako para sa next na session natin. Sige, sir. Ano ba ang next na ano natin, na darating na ba tayo sa Jacob or sa mainboard? Okay. Next seminar natin, next session is inverter. So, sa inverter, ituturo namin paano gumagana nagrarambulan. So, next session, ituturo namin inverter, paano nag-work ang inverter, ang CCFL at ang LED. Then, paano mag-convert ng CCFL to LED. Actually, mayroon ako isang naturuan na advanced na siya eh. Si Sir Eugenio ba yun? Nag-order sa akin ng backlight at saka driver. Tapos, ituturo din namin next session, yon yung converting ng, paano i-repair kapag ka-backlight trouble. So, maraming paraan paano repairin ang mga backlight trouble. Nagdahal ka, sir. Paano siya i-troubleshoot. Anong mga gamit yung pwede nating magamit sa pampabilis ng troubleshooting in terms of inverter. Anong season yung dadali ba ninyo ang yung sa top sa yung mga
Aircon pang fourth. Fourth to fifth. Pang fourth to fifth session yun, sir. Ano ba yun? Okay. Sagutin natin ito. Second to panel is fourth to fifth session. Then, ito, meron pang tanong. Pag open ang TV, gagana. May ilang oras, tapos mamamatay. Saglit at mag-on ulit lalabas ang logo ng brand ng TV. Ayun. Sir, So, continuation lang ng tanong ko yan kanina. okay na yan, sir? Okay na yan? Hindi, yan sir, nabasa mo, hindi pa na ano. Sige, Pero sagutin natin. magkasama yung tanong na yan. Pag open ng TV, gagana mga gagana ilang oras tapos namamatay, sir. Okay. So, possible niyan, sir, may nade-detect na may nade-detect na error yung TV mo. Or either, yung supply niya, yung tulad nung sinabi ko doon sa yung current sense natin. So, possible ganon, pag sobrang init na, namamatay yun, mga ilang oras. I-check mo yun. Pero i-check mo rin kung yun ba talaga ang trouble. Tayo ba yung naghahang o yung user? Kung PSU trouble ba or baka naman sa mainboard trouble. Minsan kasi sa mainboard ang trouble nun. Pag sobrang init yung IC sa mainboard, so yun, kapain mo rin or check mo rin. O baka nag-abnormal yung supply, kaya nagkakaganon. Thank you. Yan na naman, hihigog na naman si sir. Okay. Hindi, mabit na hawak ko lagi. Okay, ito naman, meron akong DVD, pinuputok. Chopper transformer, ang kumusira. Para kanina pa yan, di ba? Ano kaya? Kape kaya yun o tanduay naman? So, tubig lang to. Question, sir. Okay, paano magpasa ng mark to? May tutorial, no? Paano magpasaan ng mga mark ng pets at IC? Okay, o nga pala, si Ma'am Julian kasi more on experience siya or yun dito sa seminar. So, paano ba magmasa ng mga marking o yung mga nakasulat sa pet at saka sa mga IC? So, yung IC, alam naman natin na may number yun, di ba? So, yung number na nakasulat sa IC, pwede mong i-google para malaman mo kung anong mga function. Then, yung marking, yung pin 1, so yung may dots o yung may oka, so yun yung nag-uumpisa ang pin 1. Sa mga pet, yan ang mahirap i-test. Paano ba i-test kung working ang MOSFET, transistor? So, mayroon tayo rito. Ito. Tanawa lang. Paano ba ito? Tanawa lang yun. Yung MOSFET, Brad. Yung MOSFET. Paano mo i-test yun? Ayan. Ito yung ginagamit namin na pang MOSFET tester. Ano to? Hindi lang to MOSFET, no? Ano to? MOSFET, JFET, NFET, diode. Lahat ng parts besa kada nito. Ano lang sa IC. So, smart. Lahat na ng pet yan, sir. Smart digital ASR. So, ito mag-try tayo, no? Ito ba? Paano ba ito? Yun, no? Mobile check. Paano ba ito? Tan. Ay, bahala kay Tan. Ay, apo. Ayan. So, ito, no? May sample ako, no? So, ito yung sample ko na pyesa. Ang number ay 20N. Ewan ko kung number nito. Basta, alam ko MOSFET to. So, itutusok ko lang siya sa pin 1, 2, 3. Tapos, ilalak. Then, one button press lang siya. So, after ma-press, ituturo na niya kung nasaan ang gate, source, at saka drain. Ayun, o. Nakikita niyo ba? Hindi, sir. Sir, Malabo, sir. Ayan. Malabo. Opo, sir, malabo. Ano? Dapat na pininihan. Wala, sir. Wala kami makita eh. Wala nga.
Kulay green lang lahat. Thank you, Ilo. Kulay green lang. Layo mo pa, sir. Tara. Layo mo pa. So, ang maganda nito, capacitance tester dito. Yun, nakikita na. Konti pa, sir. Yung Layo. computer ni sir yun nakikita. Sir, sama kami ni sir. Capacitance tester din. Capacitance Sir, sama tester kami. din. Sir, magkano? Picturean ko na lang, tapos isend ko sa GC, ha? Mamaya. Sir, magkano ganyan? Magkano naman yan, sir? Magkano? PM na lang sa akin para ma-send ko sa inyo yung exact price. Kasi may mga discount. Sige, sir. Sir, yung tester ba sinasabi mo? Okay, ang maganda dito, may capacitance tester na hindi mo akalain kung ganun kataas yung values. Palagay nyo, ilang capacitance ang kaya nito? Di ba sa Raon, may benta si Alexan na 3,000 ata yung capacitance tester ni Alexan na puti. Ewan ko, sir. Malayo ko sa Raon. Tapos ang kaya ng i-test is nasa parang 20,000 microfarad, 'di ba? Ang kaya i-test nun. Sa palagay niyo ito, ilang microfarad ang kaya? Mga 30,000, sir. Ilan, sir? 30,000. One para. Hindi po 30,000. Kaya naman yan ng 1 farad, sir. Ang kaya niya, ang maximum na farad na kaya niya ay 100,000 microfarad. O, bali, 1 para. Pala, sir. So, ganon kataas. Sir, may naroon sa electrolytic din, sir. Kaya niya. Gumagana mo sa electrolytic, ceramic, mylar, any capacitor kaya niya. Plus, mayroon pa tong ESR value o yung equivalent series resistance. So, maganda, sir. Maganda. May mga capacitor kasi na good ang capacitance pero bad na ang ESR. So, siya kaya. Maganda, sir. Ano tawag yung tester mo? Ito? Apo. PM na lang para ma-send ko sa inyo. Tapos, ESR capacitor tester. Yung tester. Sir, yung tester lang. Okay, wala po siya, sir. May tanong pa ba? Wala nang tanong sa chat. Magkuha na tayo, kanta na tayo ng Goodbye My Teacher. Ano, sir? Ano ba yun? Flag ceremony na tayo. Sige. Wala na. Magsa-signing off na tayo. Signing off. Sir. Kita-kits na lang sa sir. Kita-kits na lang sa chat. Ito. May pang line natin. May tanong kayo. Naka-online lang kasi Sir Fred. Ayan. Sa GC. Israel lang. May 1 week support si Sir Fred. Ito, meron akong pang finishing touch. Wait lang lang. Tanong ba? Sige, may tanong pa? Yung tatanong ko, sir, yung ano natin, yung recording sir, may tanong pa pala. Balik-balikan. Sir? Tatanong ko, sir, yung sa recording ng ano natin, paano namin makokopya? Para mababalikan. Send ko na sa GC yung recording. Kopya na ko, sir. Stop ko na pala ngayon. May kopya na ko sa